Hello Team Rosa! Another good news po galing sa LTO. At ito na rin po yung kasagutan sa mga tanong na dumarating sa akin, lalong-lalo na yung tanong ni Paulo Gomez Gaza at si Tabrani Ibin Karnain. Yun pong ating mga kababayan na kasalukuyang nasa abroad at nagtatrabaho bilang OFW. Meron po tayong bagong Memorandum Circular number GGP 2025-4531 at ang subject po niya ay Driver's License Renewal Exemption from Examinations to Qualified Overseas Filipino Workers or mga OFW with expired driver's licenses of 2 or more years. Alam naman po natin na kapag ang lisensya natin ay nag-expire ng more than 2 years, pataas, it is considered dormant or delinquent. So, kailangan niya ulit mag-undergo ng theoretical and practical exam in person dito sa LTO. Ngayon po, dahil sa bagong memorandum circular na ito, ine-exempt po ni LTO ang mga OFWs sa in-person examination. At ang sakop po ng memorandum circular na ito ay yung mga lisensyang na issued between calendar year 2016 and effectivity ng circular na ito which is nung July 7, 2025. Bago lang po nag-launch si LTO ng online driver's license renewal system na accessible doon sa eGov Super App na tinatawag natin, which serves as the official digital platform para sa OFWs na makumpleto ang license renewal process remotely na hindi na kailangang umuwi dito sa bansa para physically na i-present ang sarili nila sa LTO at dito mag-e-exam. O sino ba ang mga qualified na OFW? Okay, letter A. Yun pong mga Filipino citizens na currently working overseas under employment contracts as validated through the official system and records of the Department of Migrant Workers or yung DMW. Only those OFWs na may complete documentation and verified status on file ang eligible na mag-avail ng ganitong process, yung exemption from in-person examination. Letter B, holders ng driver's license originally issued from 2016 up to effectivity ng circular. Letter C, yung mga lisensya na nag-expire 2 years or more at hindi na po na-renew ever since. And letter D, yung mga hindi na disqualify, na suspend or barred by law of administrative action from holding a driver's license. Yun po kasing iba, nagkaroon ng mabigat na violation nung nasa Pilipinas pa and suspended yung kanilang mga lisensya or na-revoke, hindi na po sila qualified para makasali dito sa exemption na ito. So clarification po, ang qualified OFWs natin shall be exempted from undergoing the practical driving examination at lahat ng in-person testing that would otherwise require na physically present sila sa LTO. Dapat makumpleto nila ang mga requirements katulad ng ODEP. Makukuha nila yan sa LTO portal.